Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM, Pamilying Solid. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas na di isa ka lang, Apolakay. Agbyag ka. Mga kaibigan, reaction na naman natin itong yung interview nito ni Team Ahas, Batigas, mga kaibigan. O, diba? Ito yung mga Team Ahas, mga kaibigan. Nandito, yung mga kasama ng mga Ahas, Ayan, Jocelyn Navarro, Lisa Paris, Rosalie Bernardo, Moroca May, Joy to the World, Rocky Sigaw Hilitimo, Jorik Pasimuno, Lisa Paris, Joy to the World, Josepina Adam, Misteriosa, Lisa Paris, Aying 24 Channel, Rocky Sigaw Hilitimo, Wash in Kakupal. Puta, Aying, dapat di ba naman ikaw? Anak ng patuting ka naman. Pati ba naman ikaw? Grabe. Rocky, Lisa, sino pa ba rito yung mga medyo may kilala ng konti? Wala nang mga kilala ng konti dyan sa Pakinggan natin mga kaibigan yung interview. Gerard Moroca May, Rosas Nicolera. Nakaano na naman si Kambar. Pati ka, patay ka ngayon. Ang dami mo palang hinihiritang mga OFW sa Japan, ha? Naku, ipi-play din natin yan mga kaibigan kung paano nito inuobliga yung mga tiga-Japan na tapos meron pang sa Switzerland mga kaibigan na ang minimum daw mga kaibigan na sponsorship 20,000 daw mga kaibigan. May nagpadala yata ng 65,000 mga kaibigan galing sa Switzerland, FFCI mga kaibigan. Tapos dito sa natatawa ko sa itsura ni Kamabati kasi parang ahas na nakagano'n ahas Kamar. Ano ba pakiramdam ng maging ahas mga kaibigan, di ba? Sama-sama sila dito mga kaibigan. Ako hindi ako sasama dito sa mga ahas na ito mga kaibigan. Kadiri kayo. Kung narasan yung mga paninindigan ninyo, nakaw, ang sasagwa ninyo. Pakinggan na nga lang natin mga kaibigan. Ayan na. Tignan nyo mga kaibigan, inabot ng 6,270 views mga kaibigan, as of now. May 437 na dislike. O, di ba? 423. O, di ba? Mas marami pa rin yung nanonood na FLM mga kaibigan dito. At konta dito. Marami nagalit talaga sa kanila mga kaibigan. Hindi nila matitibag ang FLM family, di ba? O ngayon, naglalabasan na yung mga silent supporters na naman. Excuse me. Bagong kain kasi ako lagi mga kaibigan pag yung itong gumagawa na ako ng reaction video mga kaibigan. Ito nakalakos pa pala to si Kamar mga kaibigan. Tapos ang kaya ukay ito nabili mga kaibigan. Oy, baka galing sa OFW yan mga kaibigan. Mga regalo mga kaibigan. Naku, baka galing ng Paris to mga kaibigan Pakinggan yan natin para makapagbigay tayo ng reaction mga kaibigan. Okay. Magandang hapon po, Director Vic Lorenzo ng Cybercrime Division ng NBI, Sir. Kamar Batigas po. Director ba ang position talaga ni Sir Vic Lorenzo ng Cybercrime Division? Di ba? Kumbaga parang chief, alam ko chief chief ng cybercrime, pero ang director ng NBI iba mga kaibigan, di ba? Pakinggan natin mga kaibigan. Sir, good afternoon sir. Salamat sa pagtawag. Opo, Director, kasi po medyo marami po sa ating mga kababayang mga OFW sa buong mundo, mga nagtatanong tungkol sa mga issue, lalo na dito sa issue kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Ahas mga kaibigan, anak ng patuting ka.
Ito pong una nating katanungan, Direktor, para po kaalaman ng lahat ng mga OFW sa buong mundo na kung gaano katotoo na maraming ari-arian si Francis Leo Marcos or Norma. Bobo ka talaga. Ob-ob ka. Bakit kailangan mong ungkatin kung gaano kayaman si Francis Leo Antonio Marcos? Ano yung gusto nyong palabasin? Di ba? Kay mayaman si Francis Leo Antonio Marcos, kay Marcos siya, kay hindi siya mayaman. Ang FLM family, ang FFCI worldwide is nagkakaisa para sa adhikain ni Francis Leo Antonio Marcos. Hudas! Mangusin na kanya yung dalawang bahay niya doon sa Green Meadows, Lee Grand Condo, mga sasakyan, kasi marami pa rin mga OFW. Talaga naman patunayan nyo, ang interviewin nyo, yung may-ari ng bahay, kung kaninong korporasyon o kaninong kumpanya o kaninong tao to nakapangalan. Patunayan nyo na nangungupahan si Francis Leo Antonio Marcos doon. Patunayan nyo na hindi sa kanya yung bahay, di ba? Hindi, ganito lang yung mga kaibigan di ba? Bibili ako ng kotse sa atin, mga kaibigan. Bibili ako ng kotse second hand. Di ba? Deed of sale lang, mga kaibigan. Di ba? Hindi nakapangalan sa akin, mga kaibigan, pero meron kaming deed of sale. Di ba? Kasi maaaring itong mga properties ito, mga kaibigan, is nakapangalan sa isang kumpanya. Yun yung pagkakaano ko dyan, mga kaibigan, kasi yung mga mayayaman talaga, mga kaibigan, yung mga properties nila, mga kaibigan, is ipinapangalan nila sa kanilang kumpanya, mga kaibigan, para dire-diretso lang yung pag-aano nila ito, mga kaibigan, kasi mahirap pag yung nakapangalan sa isang tao. Yun lang, yung opinion ko lang yan, mga kaibigan, hindi ako sigurado, pero sa tingin ko, kasi meron akong kamag-anak na nakapagtrabaho sa Madrigal family, mga kaibigan, yung mga Madrigal. Yung talaga lehitimong Madrigal ng Pilipinas, mga kaibigan. Yung talaga mga alta de syudad ng mga tao, mga kaibigan. Yung pamangking ko is naging siya, yung personal assistant. Yung talagang kanang kamay, naging kanang kamay siya ni Vicente Madrigal. Or kung kilala siya, tatawag na Bu. Diba? Warns, mga kaibigan. Lahat ng mga properties nito, mga kaibigan, lahat ng mga lahat ng mga properties, yung mga bahay sa Forbes Park, yung mga limpak-limpak na mga lupain, bank accounts, everything like this, like that, napakadami, mga kaibigan. Kasi lehitimo talaga na mayaman, mga kaibigan, noong umpisa pa lang ng mayaman na talaga. Ang mga properties, mga kaibigan, ayon doon sa aking mga pagtatanong, kwento-kwentuhan, ganyan, is nakapangalan sa isang korporasyon o sa isang kumpanya nakapangalan. Yun lang yung ko lang, mga kaibigan. Maaring ganun yung sitwasyon dito, mga kaibigan. Pakinggan natin yung isasagot nito ni Vic Lorenzo. W's na nagbibigay ng donation para sa kanyang mayaman challenge para po magkaroon ng. Pero ikaw, Kamar Batigas, ang dami na nagpatotoo ngayon na ikaw din pala panay ang tanggap mo ng donasyon sa Japan. Marami na nagsalita. Si Mami Esper ba yun? Esper o ano ba yung salita? Basta may nagsalita na isang mami, hindi ko lang yung pangalan kasi nasa trabaho ko kanina, mga kaibigan, team headset ako nung pinakikinggan ko inuobliga mo pati nasa trabaho yung tao, tinatawagan mo kung kailan mo ba ipapadala mo na, nagpapadagdag ka pa. Meron pang nalalaman dyan na pambayad ng kuryente, tsaka pambayad doon sa mga tauhan mo. Ano ba namang klase yan, O ngayon, dahil sa pag-aahas mo, lahat yung mga yan, iiwanan ka. At ang mga kaibigan, mga kaibigan, ang gagatasan nila ngayon, mga kaibigan, o ang paiikutin nila ngayon, mga kaibigan, walang iba kung hindi ang mapiperwisyo nila dito, mga kaibigan, si Ann Ali, si MCM, tsaka si Mami Ebing, mga kaibigan. Pero hindi ko lang alam if they are already smart enough na kung magpapadala sila ng pera dito sa mga to, kasi dadalhin sila nito mga mga kaibigan, yung mga wheelchair gang, kung tawagin ko nga mga kaibigan yan, yung wheelchair gang o wheelchair, sumula lang sa wheelchair o pag pumayag sa wheelchair o dagdagan na natin ng
ng pambigas, ganito, ganyan, kasi mahihirap yung mga pamilya, mga mahihirap, gagamitin nyo pa yung ano, tapos ibubulsa nyo yung karamihan, o, di ba? Tapos yung mga iba pang mga nagdo-donate, yun naman yung isasapak mo, di ba? Kasi di ka nagpapakita ng resibo eh, yung total expenses, saka yung mga, wala kang breakdown dyan sa channel mo eh. Tapos panay ang question mo sa FFCI. Kami, rehistrado kami sa Security Exchange Commission. Ha? Kung magtulong-tulong man kami para sa adhikain ni Francis Leo Antonio Marcos na tinutupad ng FLM team, is you have no right to question us, ahas. Kalinawan, itong mga OFW na patuloy na nagpapadala ng pera sa kanya. Unang-una sir, di ba noong last year, bago namin siya inaresto, nagkanda kami ng background investigation. Opo. Doon sa subject, yung Norman Mangusin nga. Sinek namin sir yung mga properties under the name ng Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. At verify din namin kung yung mga registered owner nung nasa Great Meadows. Opo. Sir, napag-alaman namin na hindi nakapangalan sa kanya or anyone associated sa kanya. Oh. Yun naman ho. Oh, hindi nakapangalan. Oh. Pero siya yung nakatira. Oh, siya yung may rightful command doon sa bahay na yung mga kaibigan. Up to now, ando doon pa rin. Yung mga mayordoma na nando doon, tsaka yung mga caretaker, mga kaibigan. Oh, di ba? Kung walang pera ang isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, hindi yan magkakaroon ng bahay dyan, mga kaibigan. Kasi nga, malalim nga yung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Bunsong anak nga, mga kaibigan eh. Diba? Bunsong Marcos nga ito, mga kaibigan eh. Kasi kung pupuntahan nyo yung vlog ni Caroman Carino, mga kaibigan, eh, pinangalanan ni Francis Leo Antonio Marcos yung kanyang mga kapatid, mga kaibigan. Diba? Na siya ang bunso, mga kaibigan. Diba? Matagal na yun, mga kaibigan eh. Yung sa Legrand pa yun, sinasabi niya 6 yung magkakapatid. Yung MCM lang ang hindi pa niya nakikita, yung Maria Cecilia, mga kaibigan. Diba? Ikaw naman, Ma'am MCM, kung ikaw yung si Maria Cecilia, bakit kailangan mo pang magpaloko sa mga taong nakapaligid sa'yo? Bakit kailangan mo pang itago yung pagkatao mo? Dahil mabiverify nyo naman yan eh. Pag nagpunta kayo ng Ilocos Norte, pag nagpunta kayo sa mga kapatid pa ninyong iba, na doon kayo magbe-verify, to verify each other na ito nga ba siya? Siya nga ba ito? O, di ba? Pareho kayo magtatanungan doon sa mga ate at kuya ninyo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. How about if this turn out positive na magkapatid kayo? Oh, tapos inahas mo ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Oh, kung ikaw yung Maria Cecilia, tapos inahas mo yung kapatid mo, hindi mo pa nga siya nakikita in person eh. 'Di ba? Tapos inahas mo na. Oh, yun lang ang tanong ko diyan, mga kaibigan eh. Bago kasi part 2 ng investigation 'yon. So yun ang ginawa namin. Opo. Part of investigation, but para saan naungkatin ninyo yung mga properties o yung mga ari-arian ng isang tao? Diba? Konektado ba ito sa kaso na inyong pinupukol sa tao? Kasama ba yan? Legal ba yan? Kasama ba yan sa inaalam nyo? Bakit? Bakit? At aminin ko po sa inyo, Director Vic Lorenzo, sir, at pinaparatangan po kayo, ito po para malinaw na rin kasi binabanatan kayo sa social media, gaano katotoo na sinasabi ni Francis or Norman Mangusin na kinuha mo yung pera niya na worth 2 million na nakalagay sa kanyang clutch bag? Tanga! Ob-ob, mga kaibigan. Diba? Isip mo, magtatanong nila sa na dala-dala sa clutch bag, mga kaibigan. Kailan ninyo nakita si Francis Leo Antonio Marcos na may dala-dalang clutch bag, mga kaibigan? Diba? Ang dala-dalang bag ni Sekyama ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, is kumbaga yung sa babae, yung sling bag, mga kaibigan, parang computer, yung laptop bag, mga kaibigan, na yung ganyan, mga kaibigan, kasi ando doon yung mga birth certificate niya, ando doon yung mga titulo ng lupa niya, yung mga yung mga identification niya, mga kaibigan, di ba? Kakasya ba sa clutch bag, mga kaibigan, yung mga dokumento, ha?
pakinggan natin mga kaibigan natin. Tingnan mo yung style ng pagtatanong ha, para ma-divert dito kay ano, na ano, ang pag-usapan natin siguro ganito, ganyan ha. Sabihin mo, clutch bag yung dala ha, para maniwala yung mga tao. Hindi nyo kami maluloko. Sir, nung inaresto namin siya, assisted siya, sir, noong lawyer niya. Opo. All the time. Doon palang pagpasok namin sa opisina niya, sinerve namin yung warrant of arrest, Opo. nasa sasakyan siya, assisted siya all along ni anong abogado niya. So, kung wala akong katotohanan yun, Mhm. actually, libelous yung mga ganon. Opo. At unang-una, sir, dapat itanong mo muna, meron mo bang clutch bag na pwedeng maglaman ng 2 milyon? Opo, kaya Hindi nga ko po. lang Then, the CCTV of Legrand, mga kaibigan, sigurado hawak na ni Atty. Carocci Bastido, mga kaibigan. Kung magmamaterialize yung sinasabi nitong ang hawak-hawak is clutch bag, mga kaibigan, lalabas yan, mga kaibigan, sa korte, mga kaibigan, ha? Ebidensya na naman to laban sa kanya, ha? Ang sinabi niya rito, mga kaibigan, clutch bag. po, at hindi ko lang po alam kung may maniniwala na may clutch bag na maglalaman nun. Although, di pa ako nakita ganun kalaking pera. Pero, Isang malaking kasinungalingan, mga kaibigan. Isang Victor Lorenzo, hindi pa raw nakakakita ng ganong kalaking halaga. 2 milyon, hindi pa raw siya nakakakita, mga kaibigan, di ba? Tamaan ka ng kidlat, Victor Lorenzo, sa sinasabi mo. kung titingnan mo, kakayanin ba talaga? Pag-isipan, sir, natin kung may Opo. katotohanan yun. Kasi, Direktor, napaka-imposible po yung kanyang paratang sa inyo na kinuha mo yung pera niya 2 milyon o mga tauhan mo. Ay tama yung sinabi niyo, paano magkakasya yung 2 milyon eh? Palagay ko yung 2 milyon. Nasa korte na yan, mga kaibigan. Nasa korte na yan, mga kaibigan. Doon yan magkakalabasan ng ebidensya, mga kaibigan. Yun eh, 2 dangkal po ang taas noon. Saka ho, assisted ho siya ng ano. Kasi, parang 100,000, 200,000, 300, 400, 500, 600, mahigit 2 dangkal, mga kaibigan. Or mga ganito siguro, mga kaibigan. Pwedeng ganyan kasi yung 100,000, mga kaibigan, isang bundle yun, mga kaibigan eh. Maaring ganun. Gado niya. Opo. In fact, sir, day and night assisted siya ng counsel niya. So wala kang pagkakataon at imposible na gawin yun, sir. Mga professional naman kami, sir. Lahat ng tao ko, lahat kami, professional doon at ginagampanan lang po namin yung tungkulin namin. Opo. Ito pa po katanungan natin na Magkakaalaman yan eh. Kamar Batigas, ito pa isa. Bakit hindi mo tinanong, totoo po bang, may mga kaso kayong kinakaharap? Yung mga sinabi ni Atty. Carocci Bastido nung press conference, totoo po bang kinakaharap ninyo yung mga kasong yan sa ombudsman? Ba't di mo tinanong yan, Kamar Batigas? Bias ka na ngayon eh, di ba? Bias ka na. Lahat yung sa'yo, magkano ba binayad sa'yo dyan, mga kaibigan? Sigurado yung mga kaibigan, may ganitong sitwasyon yan eh. Sige, kukontakin ko yun eh, pero siyempre alam nyo na, may lagay yan. Meron yung yung pagganito, ganyan. Meron siyang pera, mga kaibigan. Pakinggan natin. Direktor Vic Lorenzo, sir, ng Cyber Division ng NBI. Ito po'y kalat sa social media kasi pinagkakalat na gaano katotoo na floating status ka at ang mga tauhan mo matapos na kuhanin mo, di umano, yung mga tauhan mo ang pera ni Norm. Dahil doon ba sa pera? Hindi dahil doon sa pera, dahil doon sa mga kaso. Kaya sila nasa floating status, mga kaibigan. May sagot na dyan si Sir Alfa Romeo, mga kaibigan eh. Meron na dyan sagot, mga kaibigan. Pero, siyempre, tingnan natin kung ano yung sagot nito ni Vic Lorenzo, mga kaibigan. Norman Mangusay. Sobrang kasinungalingan ho yan kasi kami ho ang pinaka-busy division ngayon kasi lahat ng online activities ng mga Sobrang excuse me. Sobrang kasinungalingan daw, mga kaibigan. So, antayin natin, mga kaibigan, na bilang tayo ng ng mga ilang linggo o ilang araw, mga kaibigan. Tingnan natin kung lalabas pa to sa ibang mga interview o iaano pa to, mga kaibigan, o kung
sa mga future na ano mga kaibigan, kung iba na ang ano iba na ang magsasalita bilang chief ng Cybercrime Division mga kaibigan. Abang-abangan natin yan mga kaibigan. Tao. Lahat o dependent tayo. May ganun kami, lagi kahit na nga ang pandemic, pumapasok kami, kahit na ho naka-quarantine, talaga kailangan natin pumasok. Pwede ba yun kung naka-quarantine ka? Kailangan mong pumasok? Posible naman yan. Sir Vic Lorenzo, kung halimbawa naka-quarantine, kahit naka-quarantine ka, pwede kang pumasok? Labag yan sa IATF. Yung mga salita mo na ganyan. Sa opisina. At pag-function mo, kasi ang dami mong nabibictimize, ang dami mong naluloko online. Opo. So, ibig po sabihin, puro kasinungalingan po nitong pinagkakalat nitong sekretary niya na si Yama at itong si Norman Mangusin na kayo'y floating status Director Vic Lorenzo, sir. Sana may basis siya pagka sinabi niya sa social media, madami mo din nagtatanong sa akin. At dapat mag-prove sila na at may basis yung mga pinasabi nila. Madali ho kasi magsalita. Ang basis namin is yung kasong isinampas sa'yo sa ombudsman ni Attorney Caroche Vestido. Hayagan yan sinabi doon sa press conference na naganap. Yun ang basis namin bilang FLM supporters. Yun ang basis namin. Intende? Latigo? Lalong-lalo na pag wala kang pakialam na kung may masasaktan ka or what. Pero siguro ganun sila, sir. Ganun talaga ang pamumuhay nila. So, kailangan din lang namin intindihin. Pero hindi mo namin sinasabing tama. At hindi namin sinasabing ito-tolerate namin. Kaya lang sa dami ho ng mamamayan natin na luloko ngayon. Opo. Ito pa po, karagdagang katanungan ng Director Vic Lorenzo, sir. Sir, hindi po ba bawal sa batas na ang isang bilanggo na si Francis Leo Marcos or Norman Mangusin ay VIP at may sariling kwarto at naka-aircon sa BGMP Taguig? Sir, hindi ako makapag-comment dyan. Kasi Pahiya ka, no? Napahiya ang mama. Hindi ako makapag-comment dyan, eh. NBI have no jurisdiction in facilities of the Bureau of Jail Management and Penology. Diba? Hindi sila pwedeng pumasok basta-basta ro. Kahit ano ka, hindi ka makakapasok doon. Laki nung gate doon. Kakakatok ka mo na ron. Hindi ka papapasukin ng gwardiya ron pag walang go signal. hindi naman natin, wala akong personal knowledge kung anong kalagayan niya doon sa puluhan. Ang alam lang po namin, nakakulong pa siya ngayon. At may mga scheduled hearing kami doon sa kaso na sinampaan ng previous student. Yung kaugnay po sa Director Vic Lorenzo, sir, yung paggamit niya ng cellphone, hindi po ba bawal o hindi niya po ninyo sakop yan? Hindi na po namin sakop yan. Mga akusasyon nito eh. Paano makakagamit ng cellphone ng isang Francis Leo Antonio Marcos? Diba? Sa loob ng ng BGMP. Diba? Si Baguis pa maaari makagamit. Pero si Francis Leo Antonio Marcos na mismo si Francis Leo Antonio Marcos, imposible. Ang alam ko lang na pwede, mga kaibigan, alam nyo naman, di ba? Idalaw lang ang pwede, di ba? Pakinggan natin. At hindi namin alam, sir, kung anong kalagayan niya doon. Ang alam lang namin, nakakulong siya. Opo. Ito pa po, Director Vic Lorenzo, sir. Okay lang po ba na sa social media ay magmura ang mga vlogger? Ano po ba ang kakibat nitong kaso? At okay lang po ba sa inyo na kayo ay madalas na pagsabihan ng masasamang salita ni Yamatan, yung sekretary ni Norman Mangusin? Sir, madami kasi ganyan. Madami lang nakapit. Mura ako online, sinisiraan ako at family ko online. At pagkatapos, sir, in fact, tinetretek. Because you are a public official. Taong bayan na nagpapasweldo sa'yo, di ba? Kung may nakikita silang ganito, ganyan, pwede kang nilang i-criticize, di ba? Because you are a public official. Ako, ni Alfa Romeo. Oh! Yun, mga kaibigan! So, lehitimo, mga kaibigan, yung mga conversation na ipinaririnig sa atin ni
Sir Alfa Romeo, mga kaibigan. Lihitin mo talaga, mga kaibigan. Nanggaling na mismo sa bibig ni Victor Lorenzo, mga kaibigan, na Alfa Romeo, mga kaibigan, ha? Narinig nyo yan, ha? Sino? Nagulat si Kamar Batigas. Alfa Romeo. Dinil-reveal nila yung mga EDAP bank personal details ko, which will constitute violation ng mga data privacy. Tapos nag-violate sila ng libel because talaga paninira. Kaya lang ang problema na sabi ko na nga kanina, sir, kahit na gawin nila sa akin yun, mas maganda siguro, sir, unahin ko yung trabaho ko eh. Unahin namin yung trabaho namin. At syempre, sir, pag may magpapay, talaga ba? ay pa rin sa amin ang complaint, unahin namin yung interest amount na yan kaysa interest namin. Pero hindi namin tinotolerate, sir, at hindi natin sinasabi na hindi rin kami a-action ng mga kaukulang aksyon laban sa kanila. Pero unahin muna natin, sir, yung mga kababayan natin na hinihingi ng tulong sa atin. Opo, Director Vic Lorenzo, sir, halimbawa, meron isang OFW na hininga ng litrato ni Francis Leo Marcos ng sabihin na nating nude photo at ina-upload po nila sa kanilang YouTube channel. Saang YouTube channel in-upload yung nude photo? Kamar Batigas, ha? Saan in-upload? Saang YouTube channel in-upload? Ipakita mo, di ba, na in-upload na hiningian ni Francis Leo Antonio Marcos yung isang babae ng nude photo, di ba? May makikita ka bang ano doon? Mali doon, mga kaibigan. Halimbawa ako, uy, Miss Eliza, pahingi naman ng nude photo mo. Eh si Miss Eliza naman binigyan ako ng nude photo. O di ba? O ibig sabihin nun, meron siyang kumbaga, nangyari yun with consent both sides, mga kaibigan, di ba? Oh, anong kaso dun? Ito po ba, wala po bang kaakibat na kaso bilang sa cyber violation? Sir, kung meron mga formal complaint sa amin at may co-complaint sa amin about nude photos, may batas tayong anti-voyeurism actor. Baka pwede namin i-address issue. Opo, actually po, parang gustong humingi ng tulong sa inyo yung OFW na... Parang gusto. Hindi ka sigurado sa sinasabi mo, Kamar. Parang gusto lang, ha? Parang gusto lang. Ha? Hindi ka sigurado. Parang gusto lang, ha? Parang. Kumbaga, uy, parang coke yan, ha? Hindi, tubig yan, eh. Parang coke nga, eh. Di ba? Ganun lang yan. Hininga niya ng litrato ng hubad, pagkatapos in-upload sa YouTube channel, palagay ko po, sasamahan na lang po namin. Oh, di ba? Yan ang patunayan mo, asan yung in-upload na photo sa YouTube channel. Basag ka na naman kay Lolo Miguel. Sige, sir, samahan niyo, sir. Tapos tingnan namin kung ano yung kaso. Investigahan namin. At kung talaga mapapatunayan, mag-file kami ng proper complaint. Opo, paano po itong mga OFW sa buong mundo na... Concerned ka sa mga OFW sa buong mundo. Samahan mo dito. Ako, mukhang interesado si Vic. Patuloy pa rin na nagbibigay sa kanya ng donation dahil sa kanyang mayaman challenge. Ano po? Paano naman yung mga donation na tinatanggap mo? Ha? Yung tinatanggap mo yung si Makmak Ahas. Yung tinatanggap mo. Yung tinatanggap ng mga ibang vloggers dyan na ng mga ahas. Paano ba yan? Tinatanggap nyo yan sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Dahil lahat na nagbibigay sa inyo ay supporters ni Francis Leo Antonio Marcos. Without Francis Leo Antonio Marcos, you are nothing. You receive nothing. Diba? Kung gano'n ka kalubog, gano'n ka pa rin kalubog sa mga oras na to. Kung hindi dahil kay Francis Leo Antonio Marcos, hindi ka aangat. Diba? Hindi ka makakatanggap ng ganyang biyaya. Wala kayong mga utang na loob. Diba? Kayong lahat ng mga vloggers ng mga tumalikod, puro kayo walang utang na loob. Nasaan pa yung mga paninindigan ninyo? Mga kayo, yung
Talagang 13 Hudas. Ahas. Di ba? Kung bang magandang magawa dito na para itong mga OFW ay dapat ibigay na lang sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kababayan, ang kanilang tulong at huwag na padaanin sa Mayaman Challenge or doon kay Norman Mangusin. Direktor. Diba? Ang pinupunta, huwag lang padaanin kay FLM o huwag lang padaanin sa Mayaman Challenge. Sino ka ba? Para pigilan kami. Ha? Sino ka ba, Kamar Batigas, para pigilan mo ang FFCI na magkaisa kami, lahat kami chip in para ipadala kay Francis Leo Antonio Marcos para maging kaakibat din ito ng humanitarian. Para kasali kami sa humanitarian. Di ba? Meron kaming ilang porsyento na naiambag. Di ba? Ganun lang yung bayanihan ang pinaiiral namin dito, mga kaibigan. Di ba? O halimbawa, tumanggap ang isang FFCI ng nakalikom ang FFCI sa buong mundo ng kunya sa isang bagsakan ng donation, nakaipon ng 200,000. O, di ba? Siyempre yung 150,000 doon o kaya yung mga 130,000 mga kaibigan is gagamitin na pantulong. Pera pa doon yung dagdag ni Francis Leo Antonio Marcos, yung bulk na ilalagay niyang pera, mga kaibigan, ha? Pera pa yun, mga kaibigan. Tapos yung iba, gagamitin for logistic, mga kaibigan. Hindi porket nabigyan ka ng 100,000 kagad may mga logistic expenses yan, mga kaibigan. Ganun yan. Di ba? Pakinggan pa natin. Vic Lorenzo, sir. Sir, unang-una pa, alam naman natin ngayon, during the pandemic time, sa dami nabibira. At tapos yung medyo mas nakakaangat sa buhay, siyempre na-aanting yung puso nila, na-out. Ayun naman pala. Pabor naman pala si Sir Vic eh. Sir Vic, pabor ka pala sa ganun eh. Wala ka pala nakikitang masama sa Mayaman Challenge eh. Okay yan. Diba? Tingnan ko ano pa ihihirit nito. Tuwa sila sa mga tao, kababayan nila. At nagbibigay sila ng mga donation. Pero hindi yung tama na magbigay tayo ng donation sa hindi legitimate, hindi accredited na mga organizations. Kasi, ayun, mga kaibigan. Kay Vic na rin ang galing, mga kaibigan, ha? Hindi legitimate na organization ay nakaregister na sa Security Exchange and Commission ang FFCI, mga kaibigan. So legit tayo, mga kaibigan. Yung yung Latigo, ginagaya pala ng Latigo, mga kaibigan, yung may Latigo, may Latigo group chat pala, mga kaibigan, sa iba't ibang bansa, mga kaibigan. Ganun pala yung ginagawa nito, mga kaibigan, sa iba't ibang bansa, kung sino dyan mag-sponsor, mga kaibigan. Nag-message sa akin to, mga kaibigan din, nagparamdam din sa akin to eh. Tingnan ko nga mga kaibigan, kung nandirito pa, mga kaibigan, yung hindi ko lang alam kung nandirito pa yung, yung kaibigan eh. Tingnan ko, ha. Tingnan natin. Oy! Naku, nandito pa pala, mga kaibigan. Noong February 22, mga kaibigan, musta po? Diba? Yun ang pambungad niya sa akin. Sabi ko, maputi po, Kamar. Sana po maging daan kayo para maayos ang FLM family. Nagkakapersonalan na ang iba. Live po ako sa YT ko ngayon. Sige po. Live daw siya sa YT niya. Ibig sabihin, gusto niya pumunta ako doon sa YT niya, mga kaibigan. Live na daw siya. Yan ang namin, yung conversation namin. Ayan, February 22, mga kaibigan. Yan lang. Hindi ako nagpunta, mga kaibigan, ng diba? Tapos, nag-message din pala ito. Nag-friend request din to, mga kaibigan, kaya Man of Steel Canada, mga kaibigan. Hindi kay puro OFW, yung mga musta po. Musta po. Bokelya, ang mama. At taas po na rin. Kasi wala silang accountability, wala silang accounting, wala silang defensa, walang monitoring mechanism, walang mag-a-administer sa kanila. So kung may katanggap sila ng pera, sino kung magsasabi na itinulong nila yung tulong ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Kaya tama ka, sir. Either directly na lang ipadala nyo doon sa mga gusto nyong tulungan or yung mga legitimate and recognized organizations. Sa kanya na galing, mga kaibigan, ipadala nyo doon sa mga gusto nyong tulungan. Ang FFCI, ang gusto namin tulungan is si Francis Leo Antonio Marcos. Sa kanya namin pinagkakatiwala yung aming mga tulong, yung aming mga super chat in his disposition. Di ba?
Kasi, magbigay kami ng 10, magbibigay si FLM ng 50. O, di ba? So, nakadagdag kami ng 10%. Napakalaking bagay yung mga kaibigan. Ilang pamilya rin yun ang makikinabang nun, mga kaibigan, di ba? O, pakinggan pa natin. Opo. Yung padala. Opo, isa na lamang po at kayo po yung amin ng pakakawalan. Paano po yung... Kumbaga, hawak mo sa liig. Isa na lang. Bago kita pakawalan. Ganun ba yun? Isang YouTube channel na nagagamit sa mga hatred at pambubuli at ginagamit ng kasangkapan ng kanilang YouTube channel para pagmumurahin at ibuli yung mga kalaban nila. That is part of social media. We have a freedom of speech to express our emotion and everything like that. Okay lang sa akin yung mga kaibigan. Wala naman ako nakikitang doon. Not unless talaga na yung ang ipapalabas mo is yung yung bibidyohan mo. Kunyari, halimbawa, kaharap mo yung isang tao, talaga person to person, mga kaibigan. Yung asawa mo, anak mo, o kung sino man tao na dinuduro-duro mo, minumura mo ng harapan na ganyan na talagang inaapi mo harapan. Yung talagang harapan talaga, mga kaibigan, face to face, actual. Yun ang sinasabi na hatred, yung mga ganun, bawal yun sa YouTube, mga kaibigan. Pero yung social media lang, just to express your feelings, kung ano yung nasa sa loob mo is, hindi naman yung kasali sa mga kaibigan. Yan sir, medyo talagang maglalaro yan sa cyber libel sir. Ayun. Yung mga yan. Talagang may violation yan sir. Ako naman sir, yung mga pinagagawa ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos ngayon, di ba? Subject din kayo dyan, makakala nyo. Naman ako bulag. Alam ko din naman kung ano mga pinagsasabi nila. At yan ang nila sir. Yan ang sa data nila. Yan ang mechanism nila. Either first... That is our right. Pwede kami magsalita. Walang batas na pumipigil na i-express mo yung iyong emotion o ilabas mo ang iyong galit sa social media. Wala namang batas na nagsasabi ng ganun. Pagkaroon ng pagkaroon ng atensyon. At the same time, baka akala kasi nila sir tama yun. Pero hindi yung maganda na gawin natin yan kasi hindi lang naman mature audience ang nakikinig sa YouTube or nagsusubaybay sa YouTube. Pero, so, hindi lang daw matured audience ang nanonood at sumusubaybay sa YouTube. Pero, yung gaya ng katuwiran ni Inay, na yung 9 years old daw niya, na-trauma daw kasi nakarinig daw ng ganito ganyan. Ibig sabihin, bakit mo binibigyan ng cellphone yung anak mong maliit pa na 9 years old? Ba't pinapayagan mong manood sa mga ganyan? 'Di ba? Kasi yan, parents, yung parental guidance yan. Dapat may parental guidance pa yung mga ganyang edad. 'Di ba? Hindi dapat yung pinahahawak ng ganyan ng mga cellphone. Kasi pwede yung makakapakinig ng may mga nagmumura o may naglalabas ng mga sama ng loob, 'di ba? Pero yung mga yung mga kabataan, but at the same time, during this pandemic time, sir, hindi dapat hatred ang pinopromote natin. Dapat unity ang pinopromote natin. Okay. Tapos, unity, tama yun. Unity, pagkakaisa ang pinopromote natin. Hindi natin pinopromote dito yung mag-ahas ka sa kapwa mo. Yung kindness to others, at the same time, sir, ang bait naman ni Sir Vicky. Kindness to others, unity. Sarap naman pakinggan niya, Sir Vic. Of course, dapat. Huwag ganun, sir, huwag natin i-populate or i-kayatin yung mga kababayan natin na magalit. Sa standpoint po, legal standpoint, malinis. Opo, Director Vic Lawrence, sir, isang hirit na lamang po. Hihirit pa, mga kaibigan. Isa na lang kami kanina, hihirit pa. Ano po katotoo na sa mga vlog ni Alfa Romeo at ni Yamatan de la Cruz ay nakausap na po kayo at kayo daw ay kumbaga parang areglado na at wala ng problema. Gaano po katotoo ito? Hindi, sir. Ayaw, although ina-reklamo, sir, Opo. minsan tumatawag sila kasi naman madami naman nakakaalam sa telepono kasi public phone kasi Opo. minsan tatawag yan ng madaling araw para sa susi ako mumurahin na po yan. Pero
okay lang yun, sir. Part na rin ng trabaho na Oo, okay lang naman pala. Wala naman problema sa ano pa pag-usapan natin dyan? namin yun. Kaya lang, sir, yung regular na sinasabi, hindi rin, tao rin mo ako, hindi rin po ako nakakalimot. Tao din ako, hindi rin ako nakakalimot. At kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi ko rin siyempre makakalimutan. Pero sa ngayon, sir, Binabasa ng telepono. Napindot. Tingnan natin, meron pa doon Balikan natin, konti na lang. Konti na lang. At konti na lang. Buta, nabayaran lang. Bayad na yan. Hindi ko lang hanggang tatagal yung pera nitong binayad dito mga kaibigan. magbibigay na siya ng kanyang pagpapaalam. Ay, magpapaalam na si Vic Lorenzo. Kung saan kaya duty, makakabalik pa kaya ito? Ano kaya mangyayari sa karir nito? Ayan mga kaibigan, yan ha. Ayan, Director Vic Lorenzo, sir, naputol po. Go ahead po ulit. Yun nga, sir. Talagang medyo ang harassment sa akin, sir, hanggang gabi. Minsan tatawagan ako niyan, tapos para luguluhin ka. Naku. Tapos pagmumurahin ka online, tapos naka-live sila. Because that's how we express our anger. That's how we express our feelings. Yung nararamdaman namin sa'yo, sa aming mga narinig, yung mga ipinaratang sa'yo, di ba? Kami naniniwala, di ba? Pero okay lang po yun. Okay lang naman pala eh. Siguro ng trabaho yun. Ayun, okay. Kaya lang, sir, hindi lang namin ma-address yung issue na yan kasi personal issue namin yan. Okay. Mas unahin. Uy, may personal issue ka pala, ha? Hindi na rin namin siguro, sir, yung mga kababayan ang humihingi ng tulong sa atin. Ayun, talagang kayo po talaga napaka low profile nyo po. Hindi nyo po pinapansin yung kanilang mga paninira. Bagkus inuuna nyo pang serbisyo sa taong bayan, nakakabilig po kayo. Direktora Vic Lorenzo, sir. Direktora Vic Lorenzo. Ito, ginawa mo ng director kaagad to eh. Yun naman ang dapat, sir. Yun naman ang dapat natin gawin, sir. Bait. Opo, huling mensahe po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga OFW para hindi na po sila maloko at Direktora Vic Lorenzo, sir. Pakinggan nyo yung pahayag ni Vic Lorenzo, mga kaibigan, ha? Pakinggan ninyo at i-apply nyo to kay Mac Pablo, kila Jojo de Guzman, kila Lisa Paris, o kung sino pa man na dito kay Kamar Batikat, i-apply natin mga kaibigan. FLM Community Family OFW. Sir, unang-una, sir, alam natin na ang mga OFW ito nakakaangat ng buhay doon. Merong mga nakakaangat na buhay sa OFW. Pero isa ako sa mga OFW na hindi ako nakakaangat sa buhay. Yung pamumuhay ko rito, ayon lang dun sa kakayanan ng aking sweldo, sapat-sapat lang. Di ba? Kailangan ko lang mag-overtime pag meron. Gaya ngayon, nakinausap ko yung supervisor kanina, sabi ko, sir, I need come overtime. Papasok ako ngayon mamaya. 5 oras, mga kaibigan. Matutulog siguro ako doon, mga 1 oras lang. Pero siyempre, para may extra pera, pambili ng mga iniinom ko, soft drinks, ganyan. Hindi tumulong dun sa mga kababayan natin. Dapat, sir, para lang since tayo, hindi mapunta kung saan lang yung mga donations natin. Hanapan natin, sir, ng legitimate na institusyon, legitimate na government agencies, kung saan natin ibibigay. Gusto niya talaga mapunta sa government, sa mga legitimate tapos ibibigay kalahati kilo, NFA, ba yan? Ang FFCI, social kami. Hindi kami namimigay ng NFA, saka hindi kami namimigay ng kilo-kilo. Sako-sako binibigay namin. Pag dumaan doon, mga kaibigan, sigurado yan. 1 sardinas, 1 kilong bigas, 1 biskuit, 1 noodles. Dito sa amin, 1 sako. Kaya yung mga tulong natin para ma-consolidate at the same time, madala doon sa mga nangangailangan at may accountability ho. Bakit yung sa amin ba? Hindi namin nadadala sa mga nangangailangan? Ha? Kasi ho, pag walang ang mga donations, walang accountability, pwede hong nakawin yan eh. Opo, So, tama. ang napakahirap po nun. Yun. Tama daw, mga kaibigan. So, yung mga nagdo-donate dito kay Kamar Bati kasi, pwede niyang nakawin, mga kaibigan. Tama, galing sa bunganga niya.
pinaghirapan natin, gusto natin itulong, tapos mapupunta lang pala sa mga scammer or ginagamit lang yung mga tulong natin sa personal na pangangailangan nila. Hindi tama yun. So, talagang hindi tama yung mga kaibigan. Gaya nung sinabi nung tiga-Japan mga kaibigan na na pambayad ng kuryente. Kasi pambayad daw niya ng kuryente, tsaka inasa ng mga kaibigan sa OFW. Inuobliga pa yung yung Latigo chatroom. May chatroom pala ng Latigo mga kaibigan. Sa Japan movement, meron pala itong mga hinihingian talaga mga kaibigan. Tapos si Mac Pablo mga kaibigan, ang dami na maglalabasan pa mga kaibigan. Ito sa mga susunod na araw mga kaibigan, ang dami maglalabasan pa na yung mga ginagawa nitong panghihingi. Yung mga utak nito mga kaibigan, pinadadaan sa ibang tao. Yung mga tapos bago ibigay sa kanya. Ang feeling kasi nito ni ahas na Mac Pablo. Mac Pablo, ahas ka. Tingnan mo yung pagmumukha ng kobrang matapang, tsaka yung pagmumukha ng mukha mo. Parehong-pareho, di ba? Di ba? Kaya alam mo kung ba't ako galit sa'yo nung una palang galit na ako sa'yo, hindi kita talaga gusto na di ba sinabi mo meron kang kaaway nung maliit ka pa, di ba? Tapos ang sabi mo, maski Diyos ang humiling sa'yo na patawarin mo yung nambuli sa'yo o ng batok sa'yo o ng api sa'yo nung bata ka ay hindi mo patatawarin. Tao ka lang, wala kang karapatan magsalita sa Diyos ng ganyan, wala kang karapatan gamitin ang pangalan ng Diyos, di ba? Hayop ka, isa kang ahas, certified kang ahas. Mac Pablo, tingnan mo yung mga mata ko, ahas ka, ahas, di ba? Lahat kayong mga bumaligtad, lahat kayong nangyuyurak ngayon sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos, ahas kayo, di ba? Itanong niyo yan sa mga sarili ninyo. Kung inahas nyo ba ang isang Francis Leo Antonio Marcos, mahiya-hiya kayo. Ahas. Kung galit ako sa ahas, talagang katagbasin ko talaga ang liig niyan. Takot kang kakagigil ka pag nakikita ko yung pagmumukha mo. Ahas ka. Dapat kung tutulong tayo, humanap tayong legitimate, registered na institution para pag-consolidate FFCI is registered. ng mga tulong natin. Oh, thank you very much po, Director Vic Lorenzo Sir ng NBI Cybercrime Division. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Opo, salamat po. Yan mga kaibigan, si Director Vic Lorenzo. Bakit hindi mo tinatanong? Ba't di mo tinanong, Kamar, kung totoong ba? Kung totoo ba yung nasampahan ka ng kaso? Ba't di ka nagtanong man lang doon para may idea ka naman? Kung ano-ano bang kaso yung kinahaharap nitong mga tauhan kasama yung chief ng Cybercrime Division. Ikaw talaga bias ka naman nabayaran ka na naman malamang, di ba? So yun lang yung reaction natin mga kaibigan dito kay ahas na Batigas. Yung Kamar Batugan. Batugan po siya. Asa ka rin sa OFW. Lahat kayo nagkaroon, kumita kayo sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Tapos ngayon, isang taon, ganyan ang gagawin ninyo. Aahasin ninyo yung tao. Nagkaisa kayo para ahasin. Natakot kayo na lumalaki ang FFCI. Baka nakakalimutan ninyo, lahat ng biyayang natatanggap nyo ay natatanggap nyo sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa inyong pagkatao. Diba, lalong-lalo ka ng Mac Pablo. Lahat yung mga natanggap mo, lahat yung mga tinamasa mo, naging tamad ka na Diba? Nung pandemic hindi ka na nagtrabaho, talagang ka na nag-YouTube ka na nag-YouTube Kumbaga parang paka-TNT ka na nga yata dyan sa Malaysia kung maaari lang di ba? Ako TNT ako dito pero malaya ako nagagawa yung gusto ko. Expired na yung yung resident permit ko, expired na. Pero pwede ako mag-stay dito hanggang gusto ko dito sa Canada. I can stay here
as long as I want. Pwede ako mag-apply kahit saang kumpanya dito. Dahil ako isang taxpayer. Diba? And I am a good citizen. Pero ahas hunter ako. Ay, Jojo, strike pa more. Nang patutig ka. Dala ka, ahas ka. Pwede mo naman sabihin sa akin na na Lolo Miguel, meron akong video ko na in-upload mo dyan sa YouTube channel mo. 72 views yun. Baka pwede naman pakitanggal. Respeto na lang sa akin. 'Di ba? Kung talagang ka, lalaki ka. 'Di ba? Dahil sa nakita mo na hindi ako babaliktad, na hindi ako sasalib sa inyo, na hindi ako makikiisa sa pag-aahas ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos, ang ginawa mo, nag-strike ka sa akin. 'Di ba? In-strike mo ako. Pero ilang buwan lang naman yun, mawawala din yan 'di ba? Ikaw na nga nagsabi na na tingnan nyo to, yung channel nito, puro mukha lang ni Lolo Miguel ang makikita ninyo. Ito yung mga underrated vloggers, panoorin ninyo. Ito yung mga ganito yung panoorin nyo. Tingnan nyo, ang bababa ng views. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ka ba ahas? Hindi ka ba traidor? 'Di ba? Kung nagawa mo sa akin yan, na napakaliit na vlogger ko lang, di gagawin mo rin sa lahat yan. Ikaw Jojo de Guzman, ikaw Lisa Paris, ikaw Mac Pablo, kayo ang mga suspect sa pagsasabotahe sa mansyon ng aming pandemic hero Francis Leo Antonio Marcos. Pag ito lumabas na yung investigasyon dyan at isa sa inyo ang maituro dito, yari kayo. Talagang may kalalagyan kayo, sabotage siya ng ginawa ninyo. 'Di ba? Pero may napala ba kayo? Wala kayong napala. Antayin nyo sa mga susunod na araw. Baka pwede na ulit mag-super chat. Tingnan nyo na naman doon yung rainbow, blue, red, orange, yellow, green. Ang makikita nyo na naman dyan na namumutawi, namumulaklak na naman, mamumulaklak. Naipon na yung ako, pag ako mag-super chat, nakakapag-super chat ako ng $10. O kaya ko yan, $10. Pero yung pataas dyan, medyo nahihirapan na ako dahil nga sa sitwasyon ko ngayon. Pero syempre, mag-super chat ako sa unang pag yun matsyempuhan ko na syempre, magpapalipad ako kahit pa $10. Kahit pa minsan-minsan lang. Di ba? Kasi hindi naman yun ang tinitingnan ni Francis Leo Antonio Marcos Ang tinitingnan ni Apo is yung loyalty mo sa kanya. Yung pagsuporta mo sa kanya, yung loyalty. Yun hindi nababayaran ng pera, yun yung loyalty. Diba? So yung pagiging loyal ko kay Francis Leo Antonio Marcos, yung reward na maaari kong matanggap kay Francis Leo Antonio Marcos ay yung isang araw, makadaupang palad ko siya, makamayang ko siya, makapagpasalamat ako sa kanya. At kung mamarapatin pa ni Francis Leo Antonio Marcos is mayakap ko siya ng parang isang kapatid na sabik kung makita. Ganon. Mahal kita, Francis Leo Antonio Marcos, at hinahangaan kita taas noo. Hindi magbabago yan. Itaga mo yan sa iyong noo na si Lolo Miguel ay hindi babaliktad ng pagsuporta sa iyo. Alam mo yan. Diba? May mga ganito ganyan na na narinig mo sa akin na ganito ganyan, mananatili at suporta ko sa iyo. Ang loyalty ko ay nasa iyo, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apo Lakay, agbyag ka. Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka.